ba, na nagplant ng ganyang mga uniform dyan para magkaroon ng mas marami pang ammunition yung anti-China. So yun yung unang possibility. Ikalawang possibility dyan yung sinasabi ng AFP, which is na ginagamit yan pang scam. No? But again, medyo questionable sa akin yung ano na yun, yung haka-haka na yun or yung assumption na yan kasi that's banggit ko nga kanina na kung ikaw ay mag-i-scam ng taga-mainland China, dapat maganda yung pagkaka-execute mo ng scam mo, di ba? So, ibig sabihin, pati sa uniforme, kailangan tugma, di ba? Alam naman natin sa China, di ba, na talagang they know kung anong itsura ng kanilang kasundaluhan. Kasi nasa propaganda yan, nasa TV, pumunta ka saan. They know how the uniform looks like. And makikita ka may Screaming Eagle na patch dyan, di ba? So, questionable na kagad yun. No? Ikatlong posibleng motibo dito, no, is talagang meron lang na empleyado ng Pogo na civilian na mahilig lang siya mangolekta or mahilig siya magsuot ng ganyang uniform. So, ikatlong possibility, talagang plain civilian lang. No? Sininyo ba yan? Empleyado na ba siya ng Pogo ngayon? Ang hilig magsuot ng uniforme. Hindi, ako nagtatanong lang. Sininyo po ba yan, sir? Kasi yung meron akong kilala, ang pangalan niya, Ninyo. Hindi ko na lang sasabihin yung apelido. Ang hilig magsuot ng may uniforme, may logo ng pulis. Siya ba yan? Oh, wow. Oh, ayun, oh. Grabe si J. Guevara, lupit ha. Oh, sabi niya, at least ako may ebidensya na bayaran kayo. Oh, sila ba may ebidensya na scammer ako? Hindi scammer rin si J. Guevara. Ha? Malakas kumain. Oo. Babaero. Ano na ba yung jowa mo, asawa mo? Kung hindi nanonood, oo, ako eh. Kung hindi siya kung nanonood siya, hindi ako. Sasabihin ko hindi. Alam naman natin sa Pilipinas, meron din tayong mga kababayan na may mga uniform na naitatago. Halimbawa, kung ikaw ay dating nag-ROTC, halimbawa, o kaya ikaw ay reservist, mayroon kang naitatagong uniform, o kaya talagang mahilig ka lang magsuot ng camouflage, di ba? So may ganyan. Although pinagbabawal yan, kasi alam ko may batas dyan na nagbabawal. Oo, kaya lang matigas talaga ulo ng ibang mga Pilipino tulad ni Ninyo. Pinagbabawal na nga yan eh. Suot pa talaga, meron pa siyang team leader. Oh, putang ina. Team leader. Shit. Asan yung team mo? Wala. Meron nga pala siyang team. Yun nga palang mga nire-recruit niya. Yun ang team niya. Sa pagsusuot ng mga army uniform, kasi parang ano yan eh, parang panloloko rin yan, di ba? May lalakad ka, kala sundalo ka. So may mga possibility dyan. Pero at the end of the day, the damage has been done. Kasi nga, kaya nga naglabas ng statement di ba? Ang ating otoridad, sinasabi nila na kasi akala ng ating mga kababayan ini-invade na tayo, hindi po, ginagamit po ito sa pang-i-scam. So talagang nagda-damage control sila sa ngayon based nga sa mga nangyari kahapon. At ang nakakabahala dito, Boss Dada, ano yun? Sige. Yung ating mainstream media na dapat sila nag-imbestiga nito. Oo. Dapat ang ginawa nila dito is they have done verification. Wala, bobo na mga mainstream ngayon. Dapat ginawa nila dyan, diligence, diba? Talagang chinek nila. Kagaya ko pang simpleng mamamayan na nandito sa Canada na nakadiscover na, teka muna, bakit may patch ng 101st Airborne Division dun sa uniform ng PLA? Walang ganun. Alam mo, Doc, itong katotohanan, yung mga media natin ngayon, para na rin po silang mga jukebox. Kung ano yung inihulog, yun lang yung ikakanta nila. Wala na sila ngayon yung investigative journalism, wala na. Yung talaga magre-research, wala na. Nawala na yung mga ganun. Ngayon talaga, kung ano yung sabihin sa kanila, yun lang, hanggang dun lang sila. Hindi na sila pwedeng umalis doon sa kwento na yun. Kung hindi, mayayari sila. Bihira. Gusto mo ba matulad sa SMNI, Doc? Hindi, di ba? Ako naintindihan ko itong mga media na to eh. Kaya ganyan niya mga pipi na. Tatanungin lang sa kanila, gusto mo ba maging SMNI?
Gusto mo ba yan ng kapalaran mo? Ha? Kahit may prangkisa ka, anytime, talagang pwede namin kunin yung prangkisa nyo. Ganyan no eh. O, syempre, wala na, tahimik na ho yan. Kaya magtatanga-tangahan na lang po yung mga yan. daw ng China. So pati ngayon mga politicians natin, may mga ilang senador halimbawa, may mga congressman na nagsalita na napapaniwala sila na baka national security threat ito, which in turn, based sa sinasabi ng AFP, hindi nga. So, and again ito yung mga ganitong klaseng balita, lalong-lalo sa sitwasyon natin ngayon na tensyonado po tayo. At merong mga ganitong ulat, may mga ganitong lumalabas na mga kagaya uniform na yan, mga klaseng pangyayari, nakakadagdag po yan sa tensyon. At hindi po yan nakakatulong sa ating bansa sa ngayon. Marami pong dapat na napagtuunan ng pansin, ang ating gobyerno, lalong-lalo ng ekonomiya. This is one of the last things that they should be worrying about. Ito ang problema ko dito. Correct si Sir. Pero dito mo mako-confirm kung bakit sa tingin ko may problema talaga. Alam niyo kung bakit? Tandaan niyo sino makikinabang dito? Amerika. Diretso na tayo. Sa sigalot ng Pilipinas at China, yung gulo doon, sino makikinabang? Amerika. Banat ba totoo ba na pinag-aaway ang China at saka Pilipinas? Kasi yan ang kwento ninyong mga vlogger. Pero sa tingin namin, pinagtatanggol lang naman ng ating mga Navy o Coast Guard ang ating sariling atin. Tandaan ninyo, yung panahon ni Pangulong Duterte, wala namang ganyang problema. 'Di ba? Mangingisda na mismo nagsabi nakakangisda sila noon.